Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong mga tagapakinig sa My Morning Manna with Pastor OJ. Magandang umaga po. Sa Pentecostals of Jordan na mga kapatiran, magandang umaga din. At sa lahat po ng ating mga kababayan sa bansang Pilipinas, magandang umaga. Magandang umaga sa inyo pong lahat. Sa umaga pong ito ay pag-aaralan natin ang salita ng Panginoon sa aklat ng 1 John chapter 3, verse 4. Whosoever committeth sin transgresseth also the law, for sin is transgression of the law. My topic for this morning is sin not. Huwag nating hayaan na tayo po'y magkasala. Ang buong teksto po natin ay mababasa sa 1 John chapter 3 verse 1 to 24. Yun po yung daily Bible reading natin. Patuloy po tayong magbabasa sa salita ng Panginoon at it's also reflect the Word of God. Sinabi ng Biblia sa atin that God bestowed His love towards us at tinawag niya tayo mga sons of God. Now, the world doesn't know us because they don't know the Father. God is in us. We don't have to sin against God because we are no longer bound to commit sins. No? Hindi na tayo nakadisenyo sa paggawa ng kasalanan. Ang mundo, design yan sa kanila. Ang paggawa ng kasalanan sa kanila, kuha na yan, nasa dugo na nila yan. Why? Kasi they are in darkness. Wala sa kanilang Diyos. Anong i-expect mo? You can expect the worst that will happen in their lives, no? Ibig sabihin, pagkakasala, paggawa ng isang bagay para sa kanila na hindi naman hindi sila natatakot gawin ito dahil nga accepted as norm na sa kanila, no? Katanggap-tanggap na ito na ugali o kaugalian. Pero bilang isang Kristiyano, we are not bound to do sins against God. Sinabi ng Biblia sa atin that whosoever committed sin, transgresseth also the law. Ang sabi ng Biblia na tayo'y sumusuway sa batas ng Diyos the moment that we are sinning against Him. Kasi sin is transgression of the law. At sinabi pa sa atin sa verse 5, and you know that He was manifested to take away our sins, and in Him is no sin. Kaya po bilang isang Kristiyano, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil hindi na tayo na-bound o nakatali sa paggawa ng kasalanan. Dahil si Jesus Christ po ay nahayag upang kunin po ang ating mga kasalanan dahil sa Kanya walang kasalanan. At kung sino man po ang nananatili sa Diyos ay hindi magkakasala. Pero sino man ang nananatili sa pagkakasala, ang Diyos ay wala sa kanya. Ngayon, paano yan, Pastor? May mga ibang Kristiyano na nagkakasala pa rin, no? The question is, are they really Christian or not? Kasi kung Christian sila, they are not bound to commit sins. Ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa kanila. Ngayon, ano ba ang kaibahan pala ng dalawa na nagkakasala at yung mga taong namumuhay sa kasalanan? We might sin against God in certain aspects of our life, but we are not really in the lifestyle of sinning. Ano ang kaibahan ng dalawa? Attitude po. Anong ibig kong sabihin ng attitude? When a righteous person sin against God, his response, his attitude towards sin is repentance and confession to God, saying, Lord, I have sinned against you, forgive me. Pero ang isang makasalanan na namumuhay sa kasalanan, kung sila'y nagkasala, how they will respond and what will be their attitude with regards to sin? They will justify, they will legalize. No, yun yung ginagawa nila, di ba? Ngayon, legal na yung pag-aasawa, lalaki sa lalaki, babae sa babae. They legalize sin. They justifies. Paano nila sinasabing they justifies? Sasabihin nila, tao lang naman ako eh. Kaya nagkakasala kasi hindi naman talaga ako Diyos, kaya nagkakasala din. They justifies sin. That's the attitude of the people who are sinning or those people who are bound in sin. But those people, mga kapatid, na pinatawad na ng Diyos, binigyan ng buhay na walang hanggan, kahit nagkasala man sila, it will leads them to repentance. Pagsisisi po ang diretsa nilang reaksyon. Kaya po, napag-iiba natin ang isang taong namumuhay sa kasalanan mula sa tao na
pinalaya na ng Diyos sa kasalanan sa pamamagitan ng kanilang attitude o mas kilala natin sa tinatawag na response, no, sa sin. Kaya nga po bilang isang Kristiyano, dapat nating tandaan na kung tayo patuloy pa rin gumagawa ng kasalanan, baka hindi tayo anak ng Diyos. Baka anak tayo ng demonyo. Yun po ang sabi ng verse 8. No? He that committed sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. The works of the devil is for the people, no, to be tempted to commit sin. But God, Jesus, the God manifested in the flesh, Jesus Christ, comes para nang tayo ay mapalaya mula sa dyablo, mula sa kanyang taktika na tayo ay ititempt niya sa kasalanan. Dahil tayo po ay we are not bound in sin anymore the moment that we believe in Jesus Christ. Hindi na tayo nakatali sa kasalanan the moment po na ibinigay natin ang buhay natin sa Kanya. Ibig sabihin, ang ating buhay ay nakatali na sa paggawa ng katuwiran. Dati-rati, nung hindi pa tayo naglilingkod, ang puso natin mga kapatid ay napakadaling gumawa ng kasalanan, hindi tayo agad-agad nakokonsensya. Kasi hindi nga tayo ganun eh. Hindi pa nga tayo napalaya mula sa kasalanan. Pero nung tayo na po ay iniligtas na ng Diyos at nakagawa po tayo ng kasalanan, ano pong nangyari? Tayo po ay nakalaya na. Tayo po ay nabigyan ng bagong pag-asa. Tayo po mga kapatid ay nakokonsensya na the moment that we commit sin against the Lord. Bakit nangyayari yon? It's the Spirit of God that is living in us. Sa verse 9 po sinabi that whoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. Nung tayo'y pinanganak ng Diyos, itinanim ang binhi ng Diyos sa buhay natin. Kaya po tinawag tayo mga kapatid na mga anak ng Diyos kasi ang binhi ng Diyos ay itinanim sa atin. Ano ang binhi ng Diyos? Yung pagiging Diyos. Di ba? Kung titingnan natin, dapat ang anak ay kawangis ng kanyang ama o ng kanyang mga magulang. Kasi kung ang anak kawangis ng kapitbahay, magdududa ka na. Bakit hindi kawangis o hindi kamukha ng ama ito? Bakit kamukha ito ng kapitbahay ko? Sabi nga nila daw, pag nagmana daw sa ama, hereditary, no? Namana daw eh. Pero pag nagmana daw, o ang kamukha daw ng anak ay kamukha ng kapitbahay, sabi nila, environmental. Environmental. Iba yon. Kasi ang seed talaga makakatanggap ng wangis ng kanyang mga magulang. Or makaka-inherit ng nature ng kanilang mga magulang. Gayon din ang isang Kristiyano. Nung tayo ay pinanganak kay Kristo, we inherit the very nature of God, which is holy and righteous. We should live in holiness and in righteousness. Dapat isang Kristiyano ay mamuhay sa kabanalan at katuwiran. Ibig sabihin, bilang Kristiyano, huwag hayaan na ang kasalanan ay maghari sa ating mga puso, bagkos si Kristo ay maghari. Kasi hindi na tayo tali doon sa kasalanan. At doon natin ma-differentiate ang mga anak ng Diyos sa mga anak ng demonyo. Kaya po kung tayo po'y namumuhay sa katuwiran, tayo po'y namumuhay sa kabanalan, ipapaalam ko po sa inyo that we have the Spirit of God dwelling in us. We have the seed of God having in us. Now, bilang Kristiyano, this is my last point. Please, sin not. Huwag tayong magkasala. Last point, pero yun po ang main point talaga natin, sin not. Ang Diyos natin ay matuwid at banal. Dapat tayo mga Kristiyano ay mamuhay din ng kabanalan. Application, the moment po na matitempt tayong gumawa ng masama, the moment na matitempt tayong gumawa ng pagkakamali at pagkakasala, always reflect on the Word of God. Always reflect on God's guidance. Always reflect on God's promises for us. Look to the cross of Calvary kung anong ginawa niya para sa ating mga kasalanan upang tayo'y mapatawad. And it will lead us to repentance. Say, Lord, I'm sorry. I don't want to live in sin anymore. This is Pastor OG.
na nagpapaalala po sa inyo na sa araw-araw nating pamumuhay, kailangan natin ang tinapay ng buhay. Digest your morning manna today. God bless po.